araw ng Misa de Gallo. Ang magmumuno po sa ating pagdiriwang ng banal na misa ngayon ay si Reverend Father Benny Tuazon. Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Sinasamahan natin ngayon si Zacarias sa pagbati niya sa pagdating ng Panginoon. Ang Panginoon ang araw ng tagsibol na maghahatid ng liwanag sa sangkatauhang nasakluban ng kasamaan at kamatayan. Kaisa rin ang mga patriarka, propeta, hari, mga dukha at makasalanan at ng buong sangkatauhan na naghahanap ng tanda ng kaligtasan. At ngayong nasisilayan na natin ang unang sikat ng bukang liwayway, lubusang ganap ang ating pagdiriwang sapagkat tunay ngang sumilay na ang ating kaligtasan. Ihanda natin ang ating sarili sa ating pagdiriwang. Tayo tumahimik sandali at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos,
patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tayo magbigay papuri sa Panginoon. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mo ang kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mo ang iyong salita na ibinalita ng anghel ay maging taong totoo sa sinapupunan ng mahal na Birhen. Pagkaloob mong kaming sumasampalatayang siya'y ina ng Diyos ay matutulungan niyang dumalangin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel.
Si David ay panatag nang nakatira sa kanyang bahay. Sa tulong ng Panginoon, hindi na siya ginambala ng kanyang mga kaaway. Tinawag niya si Natan at sinabi, "Nakita mong nakatira ako sa tahanang sedro, ngunit ang kaba ng tipan ay sa tolda lamang." Sumagot si Natan, "Isagawa mo ang iyong iniisip, sapagkat ang Panginoon ay sumasa iyo." Ngunit ng gabing iyo'y sinabi ng Panginoon kay Natan, "Ganito ang sabihin mo kay David, ipagtatayo mo ba ako ng tahanan? Inalis kita sa pagpapastol ng tupa upang gawing pinuno ng bayang Israel. Kasama mo ako saan mang dako at lahat mong mga kaaway ay aking nilipol. Gagawin kong dakila ang iyong pangalan tulad ng mga dakilang tao sa daigdig. Bibigyan ko ang Israel ng kanyang lupa at doon ko patitirahin. Wala nang gagambala sa kanila roon. Wala nang aalipin sa kanila tulad noong una. Buhat nang maglagay ako ng hukom nila. Magiging payapa ka sapagkat wala nang gagambala sa iyo. Bukod dito, akong Panginoon ay nagsasabi sa iyo, patatatagin ko ang iyong sambahayan. Pagkamatay mo, isa sa iyong mga anak ang ipapalit ko sa iyo. Patatatagin ko ang kanyang kaharian. Kikinalin ko siyang anak, at ako namay magiging ama niya. Magiging matatag ang iyong sambahayan. Ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwinay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin, yaong pag-ibig mo'y walang katapusan, sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Sabi mo poon, ikaw ay may tipan, na iyong ginawa kay David mong hirang. At ito ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari. Ang kaharian mo ay mamamalagi. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Gagawin ko siyang anak na panganay, mataas na hari nitong daigdigan. Laging maghahari ang isa niyang angkan, sintatag ng langit, yaong kaharian. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sinag ng bukang liwayway at araw ng kaligtasan, halina't kami tanglawan. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas.
Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito: Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ng ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa lilim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Parang kailan lang, nagsisimula tayo ng ating nobina o siyam na simbang gabi. Ngayon tayo ay nasa huling araw ng simbang gabi. So dun sa mga nakabuo, pwedeng sabihin congratulations, natapos nyo yung kurso, sana umattend kayo ng graduation. Kailan yung graduation? Bukas. Baka naman attend kayo ng 9 na araw pagkatapos yung pinakadahilan kung bakit tayo nagsimbang gabi ay ating hindi dadaluhan. Ewan ko kung naalala nyo, yung pinaalala kong tunay na layunin ng simbang gabi nung unang araw na tayo ay nagsimbang gabi, di ba? Na sana hindi kayo nandito dahil tradisyon, na sana hindi kayo nandito dahil nagkaayaan ng barkada, sana hindi lang kayo nagdito dahil lang meron kayong intensyon na gusto nyong makamit. Kung maalala nyo, ang dahilan ay paghahanda para sa pagbabalik o para sa pagdating ng Panginoon. At anong sabi natin? Ang pinakamahalagang gagawin, pagbabalik loob. Kaya nga siguro yun ang tanong, sa 9 na araw bang yun, nagawa natin itong pinakamahalagang hinihingi na paghahanda sa Panginoon. Karaniwan, sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos, meron tayong nararanasan na mga frustration. Kailan lang may natanggap akong tawag, siya ay parang depressed, no? Dahil tumigil siya sa trabaho dahil sa pandemya. Hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. At ang sabi niya sa akin, Father, araw-araw nagdadasal ako sa Diyos. Pero bakit parang walang nangyayari? At lumalala pa yung aking kalagayan. Nakakatakot na yung kalagayan niya kasi parang on the brink of losing.
her mind. And I think hindi lang siya nag-iisa. At meron siyang sinabi na hindi ko malimutan. Anong sabi niya? Nakalimutan na ba ako ng Diyos? Nakikinig ba talaga ang Diyos? Siya ba talaga ay nag-aalala sa atin o nag-aalaga sa atin? Yung kalagayan niya ay hindi lang ganang kanya. Kung marami sa atin ang nagkaroon na ng ganyang damdamin, o siguro ngayon dumaranas ng ganyang damdamin. Pero yung ating pagbasa ngayon, at yung pagbasa nung isang araw, yung Magnificat ng ating mahal na Birhen, at ngayon, yung Benedictus, o parang Magnificat din sa Raya, nagsasabi na at ang Diyos sa kanyang pangako. Kung pinakinggan nyo yung pagbasa ngayon, halos 3 beses sinabi doon, nangako ang Diyos at kanyang tinupad. At ito yung isang napakahalagang katotohanan ng ating pananampalataya. Diyos laging tapat sa kanyang pangako. Kailanman hindi siya nagmaliw sa kanyang katapatan. Ngayon kung maalala yung unang, o isa sa mga mahalagang pangako ng Diyos, nangyari nung nagumpisa dun sa Genesis, panahon ni Noah. Ano yung sitwasyon? Anong makasalanan yung tao? Kung kaya't bumaha. At katapos ng baha, lamang si Noah at ang kanyang mga kasama ang natira. Makita ng Diyos ang nangyari, nangako siya. Alam niyo kung ano yung pangako? Hindi ko na muling lilipulin ang tao. Yun ang kanyang pangako. At sabi niya, ang tanda na ako'y tapat sa aking pangako ay hanggat nakikita niyo ang bahaghari o yung rainbow. As long as you see the rainbow, I am faithful to my promise. At yan siguro yung hanggang ngayon, siguro tingnan natin, di ba? Nakikita niyo pa ba yung rainbow? Yes. We still have the rainbow. And it's a testimony that God is still faithful to His promise. And it's true. Alam niyo, kung ating susukatin o isa-isahin yung panahon ni Noe at yung panahon natin ngayon, di hamak na mas makasalanan ng mundo ngayon kesa noon. Mas makasalanan ng mundo ngayon kesa nung panahon ni Noah. Pero, hindi pa rin nililipol o ginugunaw ng Diyos ang mundo. Pero sabi nga mga environmentalist, no, yung ibang siyentista, oo, hindi nga tayo gugunawin ng Diyos, pero gugunawin natin ang ating sarili. Yan ho ang isang katotohanan na natatakpan ng pandemya ngayon. Before the pandemic, the concern was the destruction of this world due to environmental problem. But that's another issue. But the point is, kahit sa pangako, yung unang pangako ng Panginoon, tinutupad niya hanggang ngayon. At sabi nga dito sa Ebanghelyo, nangako siya sa pamamagitan ng mga propeta, nangako siya sa pamamagitan ng mga hari, at nangako siya sa pamamagitan ng ibang mga isinugo. At ang isang pangako pa na kanyang ginawa ay nang sabihin na ipapadala ko ang magpapadala ako ng tagapagligtas o ng Mesiyas. Sinabi yan sa lupapan. Pinangako ng Diyos. At sa mga yan ay natupad na. Sa mga Hudyo, hindi pa. Yan, no? Dahil ang mga Hudyo, hanggang ngayon, nag-aantay pa ng Mesiyas. Pero atin, kinikita natin na ang Mesiyas ay ang Panginoong Kristo. Yun yung ating ipagdiriwang bukas. At yun yung sinabi ni Zacarias na ang Diyos ay nangako at kanyang tinupad. Pero siguro, tingnan natin mabuti.
Is it the issue? Ang issue ba ay hindi tapat ang Diyos sa kanyang pangako? Yung ba talagang issue? O tayo ang hindi tapat sa Kanya? We always blame God for everything happening to us. And yet, if we look at it closely, we have also, if not, we have to blame ourselves. Laging Panginoong Diyos ang sinisisi. Lagi sa Diyos ang kasalanan. Pero tiningnan na ba natin yung ating pagkukulang? For if God is faithful to us, the only response is for us to be faithful to Him. Yun yung covenant. Yun yung sumpaan natin sa Diyos from the very beginning, di ba? I will be your God and you will be my people. Yan ang niya sa Israel at sumpaan niya sa atin. Na siya ang ating magiging Diyos at tayo yung kanyang magiging bayan. Anong ginawa ng Israel? Lagi na lamang siyang nagiging hindi tapat. Salawahan ang bayang Israel. Hanggang ngayon, tapat pa rin ang salawahan. Kaya nga, di ba sa lumang tipan, inilarawan niya ang paglalarawan ng relasyon niya sa atin ay para magkasawa. Siya yung asawa na laging nagpapatawad. Siya isang asawa na laging nangangaliwa o laging naghahanap ng iba. And so, we have to look at ourselves. Have we been faithful to the Lord? And kung titingnan natin, marami na tayong pinangako sa Diyos. Ewan ko kung aware kayo, marami na tayong pinangako sa Diyos. Magpapinyagan, ikasal, tayo'y tumanggap ng yun, ikasal, at iba pang mga sakramento. Lagi tayo sa ating pananampalataya. At lagi sinasabi natin, nananampalataya ako. Sinasabi natin, naniniwala ako. Lagi sinasabi natin, na mahal natin ang Diyos. Pero aminin natin, lagi lang yung salita at kulang sa gawa. And accusation should be in us. No? Dapat tingnan natin yung sarili natin more than look at what God has done. Even in this pandemic, kahit itong pandemya na to, marami nang sumisi sa Diyos. At marami na rin ang nagduda sa Diyos. And hindi pa tapos ang laban. Hindi pa to tapos. And huwag na nating husgahan ng Diyos sa pandemyang ito. And we should not only measure, God's or our relationship with God with this pandemic. Unfortunately, for some people, this is the only measure. But no, it's unfair to God, and I don't think it's a good way to relate with God. So, siguro yun ang isang dapat nating pagnilayan. Ging tapat tayo sa Diyos. That's the better question rather than tapat ba ang Diyos sa atin? Kailan merong tinatay na mag-ina, binaril ng pulis. No? Hindi ko yun pag-uusapan, pero I'm just citing this. Merong mga tao nagsabi, stop killing, stop the killing. Bigla na silang stop the killing. Pero sabi nila, penalty man sila, stop killing daw. Pero dapat daw iba penalty. Anong klaseng, katwiran? Nakikita niyo ba yung nakikita ko? Itigil ang pagpatay, pero patayin ang pumatay. Di ba? Itigil ang pagpatay, pero okay lang pumatay. Ito kaya ang mga taong ito na sabing stop the killing, umalma din nung maraming napatay sa EJK, na okay lang patayin ng drug addict, na okay lang patayin ng mamamatay tao, na okay lang pumatay ng tao. In other words, kahit gaano kasama. And yet, itong video na to, sinabi, stop the killing. Di ba? Masyado kang peke, masyado kang plastic. Di ba?
Tapos siguro, ewan ko, tingnan natin, kapag isa sa abortion. And all of these things, no, about the faith. So, nasaan yung ating paninindigan? Nasaan yung ating pananampalataya? At nasaan yung ating tiwala sa Diyos? So, let's stop doubting God's faithfulness and let's start reflecting on our own faithfulness. At sigurado, nandyan ang pagkukulang. Nandyan linuan ng ating pananampalataya. So, kung kayo nagsimba ng gabi, narinig niyo siguro kung anong nangyari kay Maria. She expressed her faith, no? In spite, kahit na mahirap tanggapin yung ibinibigay sa kanyang pananagutan. Paano yung pananampalataya si San Jose na inilagay din sa napakahirap na kalagayan, pero ang pananampalataya niya sa Diyos ang nagsabi sa kanya na pakasalan si Maria. Nandun din yung pananampalataya ni Zacarias, pananampalataya ng mga tao na sinubok ng Diyos, subalit nagtiwala kahit nga maaasahan ng Diyos ayon sa nilang karanasan. Yun yung in-enumerate, inisa-isa yon ni Maria nung isang araw. Inisa-isa din ni Zacarias sa araw na ito. Kung kaya ang pananampalataya ay ganun-ganun na lamang. At isa rin yan sa dapat nating gawin. Huwag lang natin tingnan yung mga sa akala natin ay pagkukulang ng Diyos. Saan ba ang Diyos nag-fail o hindi tumugon ng ayos? Pero alalahanin din natin, ano-ano ba yung mga tinupad ng Diyos? Ano-ano ba yung mga bagay na naging tapat siya sa atin? At manawari, dahil sa pagkakaalam natin sa mga katapatang yon, maging tapat din tayo sa Kanya. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kanaroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto tukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa nananapit na pagsilang ng manunubos, dumulog tayo sa Ama upang pagkalooban niya tayo ng mga biyayang nagbubukal sa Kanyang mabuting kalooban. Ating itutugon, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, puksain mo ang takot, pagkamunhi at kasamaan sa aming mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, tanglawan ng iyong liwanag at karunungan ang mga namumuno sa simbahan at pamahalaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, bigyan lakas ang mga nanghihina, pagsigilahin ang mga nagdadalamhati, at dulutan ng ligaya ang tanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, basbasan mo ang aming mga anak at mga mahal sa buhay habang hinihintay namin ang pagsilang ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling.
Halina, Panginoon, akayin mo ang mga namayapa naming mga kapatid patungo sa iyong kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Halina, Panginoon, sa ilang sandali ng katahimikan na ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Panalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang sa aming pananabik matanggap namin ng buong sigla ang iyong dakilang anak na si Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Itong alak at tinapay, pabanalin at paspasan, upang maging si Kristong tunay, kapayapaan at taglay, manahan sa aming buhay. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Buksan aming puso't isipan, hugasan aming karunungan, nang ang hari nagtatagumpay, kadakilaan at taglay, makapasok ng lubusan. Panginoong Diyos Ama, aming handog ngayon, ang alak at tinapay, dala sa altar mo, pati puso namin isip, tinataas sa'yo, habang naghihintay kami kay Kristong darating. Habang naghihintay kami kay Kristong darating. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana, ay pabanalinawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumupuspo sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria, upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan
magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabika ng mahal na birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami ay nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon, Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalaang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Broderick na aming tagapangasiwa at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos,
ni San Jose na kanyang esposo, kay San mga apostol, ni San Antonio na aming pintakasi at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming paintulot sa tukso at edya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. At mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pakinabangal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Shadows this golden land.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming pagsasalo sa banal na hain, lagi nawa naming madama ang iyong kakandahang loob upang kami magkamit ng kaligtasan pakundangan sa pagkakatawang tao ng iyong anak, ngayong aming ginugunita ang kanyang ina sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po tayo sandali para sa ilang paalaala. Patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga pledges para sa ating 2M, 4M project. Ito ay isang magandang pagkakataon upang makapagpasalamat sa Diyos at upang maging bahagi ng gawaing pagliligtas ng simbahan. Lumapit lamang po sa friendship table sa labas ng simbahan para sa iba pang mga detalye. Meron din pong mga parol na itinitinda ang mga kabataan ng ating parokya sa gilid ng simbahan. Ang kikitain po nito ay mapupunta sa 2M, 4M project ng simbahan. Tuloy ang misyon ng simbahan. Upang mapadali ang pagpasok sa simbahan, pwede pong magdala ng sariling contact tracing form kung saan nakasulat na ang name, address at phone number. Ibigay ito sa namamahala ng registration at hingin ang inyong seat number. Pasalamatan po natin ang mga nagsipag-alay sa misa natin ngayon. Barangay 744 sa pamumuno ni Chairman Obet Tan. Barangay 743 sa pamumuno ni Chairman Filimon Tutika. Pakiusap po sa lahat, pakitaas sa mga luran bago lumabas ng simbahan. Marami pong salamat. Magsitayo na po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. O sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.